Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po dito po sa Tambayan mga kababayan. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Ito pong pahayag po ng ating Vice President. Tinuliksa niya po mga tambay. Ito pong isang pahayagan ay nagpapakalat po ng fake news mga tambay, itong pahayagan. Kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, ay ito pong Manila Bulletin mga tambay. Ay nagpahayag po ng talagang grabe. Pinangungunahan po nila ang pamilya Duterte na sinasabing gagawin daw pong museum ang bahay ni dating Pangulong Duterte. Yun daw po ang plano mga kababayan. Tinuliksa po at talagang pinahihingi po ng dispensa ng Vice President itong pahayagan at hanggat maaari itama nila yung kanilang pagkakamali o fake news mga katambay. Pakinggan po natin ang balita. Inuligsa ng Office of the Vice President ang front page story ng isang pahayagan ngayong araw. Nakasaad kasi rito na tutol si VP Sara sa pagbebenta ng bahay ng kanyang ama sa Davao City dahil gusto niya raw itong gawing museum para sa kanilang mga taga-suporta. Giit ng OVP, false, fabricated at walang factual basis itong ulat. Habang bukas ang bise na i-welcome ang publiko sa bahay ni FPRRD, wala raw siyang naging pahayag tungkol sa bentahan. Nananawagan ngayon ng OVP sa pahayagan na maglabas ng correction at erratum. Yan po mga tambay. Alam naman po natin na sanay na sanay po sila, di ba ba? Pagdating po sa pamilya Duterte, napakarami na pong gumagawa niya na puro fake news. Hindi po ba? Ayan po. Pinangungunahan po nila ang pamilya Duterte. Wala naman po inilalabas ang pamilya Duterte, lalo-lalo po ang Vice President, na gagawing museum ng pamilya, ang ancestral house po ng dating Pangulong Duterte. Di po ba? At ito po, talaga pong mismo ang presidente po ng dating Pangulong Duterte ay ayaw niya pong ibenta po yan. Kaya po yan, ay hindi po yan hindi na po matutuloy ang bentahan yan mga tambay. Dahil nga po, una-una, buhay pa. Buhay pa ang dating Pangulong Duterte. Kaya po, mas susundin po yan ng pamilya. Pagka sinabi niyang ayaw, hindi ibebenta yan dahil may sentimental value yan. Di ba? At yan po ay sa pamilya at nagmula pa po yan, kung hindi po nagkakamalian yung lingkod, ay sa kanyang mga magulang o sa kanyang ina. Hindi po ba? Kaya sanay na sanay po talaga. Expected na po natin yan mga kabayan. Ng pahayagan ay may maglalabas po talaga. Dahil nga po, nakita naman po natin ang mga pahayagan yata at ang mainstream media ay karamihan po, mga tambay, ay kasama po yata sila sa nagpapakalat ng isang damukal na fake news di umano sa pamilya Duterte. Hindi kaya? Di po ba? At talagang kasama rin po yata sila sa mga nagpapabagsak sa pamilya Duterte. Hindi kaya? Mga kababayan, nakita nyo po. Ibang klase. Tingnan po natin kung itong pahayagan na ito ay hihingi ng dispensa o itatama nila, iko-correct nila. Itong standard po pala ito mga tambay, Manila Standard for correction po. Hindi po Manila Bulletin mga tambay. I think Manila Standard ang nagpakalat po ng fake news mga tambay dito po sa sinasabing museum. Pambihirang buhay yan. No? Talagang lahat na lang po ay talagang gagawin nila para lang po dito sa sinasabing meron lang po silang maichismis maging news para sila tangkilikin ng kanilang mga taga-subaybay. Katulad po nitong Manila Standard. Manila Standards. Ito po ipinalabas na po nila ito, mga tambay. Ibang klase kayo, ibang klase kayo sa pamilya Duterte. Dapat ang inyong ipalabas, ang inyong ibalita, ang nangyayari sa ating bansa, yung isang damukal na korupsyon. Hindi nyo ba ibabalita yan? Di po ba? Ibalita nyo yung nangyayaring korupsyon sa bansa. Di po ba?
Nasaan na mga programa, proyekto? Bakit hindi nyo binabalita? Para malaman ng Pilipino ang nangyayari pagdating sa kaperahan. Ano na nangyari sa mga proyekto katulad ng flood control, ang pagbebenta sa ginto, ang Maharlika Investment Fund, ang paglipat sa pera ng PhilHealth. Di po ba? Ang ginawa po nilang pagtanggi o sinasabing hindi pagbibigay sa subsidy sa mga Pilipino na umaasa rin sa PhilHealth. Di po ba? Mga kababayan. At yung ginawa po na 2025 national budget, bakit hindi nyo binabalita yan at tinututukan kung ano na nangyari dyan sa 241 billion? Hindi po ba? At ibalita nyo rin na ibalita sa amin yung pumuputok na pork barrel ng mga senador, 155 billion ang pumuputok dyan. Bakit hindi nyo tinututukan yung mga kaperahan ng taxpayer? At ibalita nyo rin na baon tayo sa utang. At ibalita nyo na sinabi ng World Bank na bagsak ang ekonomiya natin. Hindi po ba? At ibalita nyo rin na pilitin at talagang tutukan ng tutukan na ang ating Pangulo ay para matapos ng issue sa pulburon at sa tawas. At dito sa Cook ay tutukan, ibalita na kailangan po siyang magpa-drug test. Di ba? Yung hair follicle drug test. Hindi po ba? Yan ang napaka-importanting ibalita. Hindi po ba? Hindi yung magpapakalat kayo ng balita na itong bahay ng dating Pangulong Duterte gagawin ng museum. Ang sinasabi ng pamilya, bukas ang lahat ng taga-suporta, kahit hindi taga-suporta, welcome sa bahay ng dating Pangulong Duterte. Welcome! Di po ba? Kaya dito po mga tambay, makikita mo yung nagiging biases. Masyado pong bias ang karamihang media. At ito pong mga pahayagan. Katulad po yata ng Manila Standard. Hindi kaya? Mga kababayan, ibang klase kayo. Pagdating sa mga Duterte, kung ano-ano, gagawin yata ninyo, mga kababayan, para lang masiraan. At yung sinasabing, mauna kayo sa balita. Ganun ba? Pagka kay galing-galing nyo magsabi, ang mga vlogger ang nagsasabi na, madalas yung sinasabi na fake news ang mga vlogger. Samantalang kayo, ang isang damukal na gumagawa yata ng fake news. Bakit hindi nyo rin ibalita yung isang damukal na fake news na ginagawa doon sa Malacanang? Meron nagsasalita ron. Talagang karamihan po, napakaraming fake news po yata na doon. Bakit hindi nyo binabalita? Di po ba? Kaya wala po tayong aasahan dito sa mga pahayagan na ito mga kabayan. Dahil alam naman po natin ang mga pahayagan, karamihan po ang may-ari niyan mga oligarko yata. Hindi kaya? At meron din po kasing mga nasagasaan na pahayagan at istasyon ng dating Pangulong Duterte. Di po ba napasara nga dahil napakaraming utang at napakaraming paglabag sa batas, lalong-lalo po sa kanilang mga manggagawa. Di po ba? Kaya nga hindi na nabigyan ng prangkisa. Sa tingin nyo, yung istasyon na yan, matutuwa sa ginawa ni dating Pangulong Duterte? Dahil nga po, hindi sila nagbabayad ng tamang buwis at isang damukal pa utang sa gobyerno. At itong mga oligarko, nasingil ito ng kanilang utang. Nagbayad ng mga utang sa gobyerno. At nagbayad ng tamang buwis. Sa tingin nyo, magugustuhan niya ng pamilya Duterte? Di po ba hindi? Pababagsakin nila yan. Hindi kaya? Hindi nila magugustuhan makabalik yan. Di ba? Dahil sila po ay nasaktan. Maraming pera ang isinuka nila ng 6 na taon sa dating Pangulong Duterte. Pati ang kanilang mga utang. Di po ba? Ang kanilang mga kabalbalang ginawa. Di po ba? Kaya po dito po, wala naman tayo asahan. Expected na po natin yan. Na talagang itong mga balita na ito, itong mga dyaryo na ito, hindi po magbabalita ng maganda yan. Lalong-lalo sa dating Pangulong Duterte at lalong-lalo sa pamilya Duterte. Never
Nakita po ba natin na pinupuri po ng pahayagan at ng mga balita ang mga achievement ng dating Pangulong Duterte? Sige nga. Magsabi nga po kayo magsabi nga po kayo mga kabayan. Di po ba? Ang pumupuri lang, mabibilang mo lang sa daliri mo ang mga istasyon na pinupuri. Mga kabayan, ang nagawa ng dating Pangulong Duterte, yung kanyang mga programa, yung mga kanyang achievement, mga build. Nababanggit ba ba yan sa pahayagan? At nababanggit ba ba yan sa mga mainstream media? Di po ba? Ang natatandaan ko lang na binabanggit, mga katambay, itong pinasara nila istasyon. Yung istasyon yata ni Kibuloy, yung SMNI, yan, nababanggit po yan na yung mga nagawa nung hindi pa sila napapasara. Di ba? Nababanggit yung mga achievement ng dating Pangulong Duterte. Ngayon, meron pa bang mga istasyon ngayon na pinupuri nila at napapakinabangan na ng taong bayan ang 6 na taong build ng dating Pangulong Duterte? Di po ba hindi? Yung isang damukal na airport, ngayon binebenta pa nila. Hindi ba? Di po ba yung napakaraming karsadahan, tulay, pantalan, di po ba? Nagawa sa kanya administrasyon. Di po ba? At pati paglilinis ng mga mababahong dagat, mababahong ilog, katulad ng Manila Bay at Ilog Pasig. At yung pamoso nating tourist spot, di po ba? Na Boracay. Di po ba? Nababanggit po ba ng media yan? Di po ba hindi? Ang binabanggit po ng media at ng mga sinasabing dyaryo ay puro kasiraan, di umano. Di po ba? Napansin po ba natin? Napakahilig nilang gumawa ng fake news. Pero hindi nila binabanggit ni misan man ang nagawa ni dating Pangulong Duterte ng 6 na taon sa bansa. Wala! Di po ba? Puro paninira ang binabanggit po nila. Puro paninira! Pero yung nagawang 6 na taon, di po ba? Lalong-lalo sa pagsugpo, sa pulburon, at paglaban para tayo mabuhay sa COVID-19. Di po ba? Napakagaling ng kanyang ginawang pag-handle dito sa COVID-19. Di po ba? Hindi tayo nagkaubos. At lalong-lalo doon sa Marawi. Di po ba? At syempre, yung ibinigay niyang trabaho, mga kabayan, at hindi niya tayo dinadala sa gyera. Hindi po katulad ngayon. Gustong-gustong makipagyera ang ating bansa. Kala mo meron tayo ibubuga. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan. Naisingit ko lang po kasi matagal na po magmula po nung umupo ang administrasyon ng Binagoong Pilipinas. Wala na pong media na nagbabanggit sa achievement na nagawa ng dating Pangulong Duterte ng 6 na taon. Naging mapayapa, tahimik ang bansa, maganda ekonomiya. Di po ba? Lalong-lalo nung walang COVID-19. Di po ba? Maganda ang pasok ng investment, mga investor, pumapasok. Ngayon, niloloko na lang tayo, di umano. Di po ba? Pinagaganda na lang po ng media ang bansa. Pero sa totoo, bangkarote tayo sa mga investor at sa mga turismo. Di po ba? World Bank na nagsabi. Hindi po ba? Kaya ipagpatuloy niyo po yan. Yan, yung mga media, yung mga nasa news, mga dyaryo. Yan, ipagpatuloy niyo. Diyan kayo masaya dahil merong kumukumpas yata sa inyo. Kasama yata kayo sa payroll. Hindi kaya? Payroll, hindi kaya. Kaya wala kayong nakitang magandang nagawa ni dating Pangulong Duterte at ng pamilya Duterte kung hindi po, puro paninira na lang. Hindi kaya. Wala kayong nakita ni isa na nagawa. Di po ba? Lalong-lalo po sa ginawang proteksyon sa mga OFW natin, mga kababayan. Di po ba? Napakarami. Tumingin ka nga lang sa lisensya natin. Maalala mo na si dating Pangulong Duterte. Tingnan mo lang ang lisensya mo. Kung may lisensya ka. Tingnan mo lang ang passport mo. Passport.
tingnan mo, maalala mo na si dating Pangulong Duterte kung ilang taon na ang expiration ng passport mo at lisensya mo. Maalala mo na. Lalong-lalo na yung nasa National Capital Region, yung nasa NCR. Yan, dumaan kayo sa Manila Bay. Yung dating napakabaho at taian, excuse me po sa mga kumakain, maalala nyo na po si dating Pangulong Duterte. Pag nakita nyo po ang Manila Bay at naamoy nyo na hindi na amoy tae at hindi na amoy basurahan. Kaya lang, hindi po ibabalita yan ng mainstream media. At hindi ibabalita yan ng dyaryo, mga kabayan. Kailangan yung paninira. Hindi po ba? Maraming salamat po, mga kabayan. Ayan po, intayin po natin na isasagot po ng Manila Standard dito po sa binatiko sila. Binatiko sila ng ating Vice President. Tingnan po natin, napakahilig nyo magpalabas ng fake news. Hindi po ba? Thank you po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At sa ating po mga subscribers, thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga biyayang pinagkakaloob po ninyo. Maraming salamat po. Shoutout po. Kingston 123, Hong Kong ng Hong Kong. Eric Hersho ng Canada. Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Ani Jo. Teodorico Erguisa Jr., si Arper Villacorta. Wills Bubbles 5697. Rosalina RK, Team 888. Michelle Yamaguchi Vlog. Norma Garcia. Maraming salamat po sa inyo po mga biyayang pinagkakaloob, mga kabayan. Thank you po. At syempre po, mga kabayan, bago po tayo magtapos, yung lagi ko pong hiling na sana po magkaisa po tayo na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte. Isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa ating bansa sa lalong mabilis. Maraming salamat po, mga kabayan. At syempre po, sa muli po, mga kabayan, ingat-ingat po tayo. Paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.